Good day kayo sa'yo. Sa video ito ay tuturuan ko kayo ng mga tips kung paano hindi madaling mapagod sa mga practice runs mo at saka kahit sa mga event run. Dito, share ko lang sa inyo kung bakit ko nakuha yung bago kong PR na 1:26 sa half marathon. Bali, bibigay ko sa inyo yung mga tips na ginawa ko na maaaring makatulong din sa inyo. Isa sa mga unang tips na gagawin natin, dapat pag mag-e-event tayo or sa practice runs natin is warm up and cool down. Siyempre, na-discuss na natin yon doon sa mga una nating video, pero basically talagang yun yung mga numero uno na dapat natin gawin. Para na din hindi mabigla yung katawan natin sa pagtakbo, i-ready natin doon sa gagawin natin na workout. So next tip natin ay pangalawang tip is yung breathing. So breathing technique, syempre gaya ng iba, ang turo ng iba, hihinga ka sa ilong, tapos i-exhale mo sa bibig. Pero actually dun sa unang example, di ba yung sa yoga, ang yoga, breathe into the nose, out to the nose naman sila. Pero ako, syempre sa running, sa subo ko, mas okay sa akin na humihinga ako ng parehong sa ilong tsaka sa bibig. Pero actually mas sanay ako na huminga sa bibig, lalo na pag yung talagang mabilis na yung pacing. Talaga, kaya hindi kayo magtataka na minsan may mga picture ako na nakanganga or medyo open yung mouth kasi mas nadadalian ako huminga gamit yung bibig, sa totoo lang. Dahil pag sa bibig, ang mangyayari, mas marami ka syempreng mapasok na hangin. Tas hindi naman mo totally na kailangan na sobrang ibaon yung hangin. Sa experience ko, hindi mas lalo akong parang nabubulunan pag masyadong malalim yung pagkaka-inhale ko. So parang nangyari sa akin is may rhythm lang yung paghinga. Parang saktong makahinga ka lang and then inhale, exhale. Lalo na pag sobrang bilis na ng pace gaya ng mga walang 4 na pacing. So mas nakakatulong sa akin yung hinga na yung parang abot-abot lang na parang in rhythm. Bali ang technique doon na minsan ginagamit, pag medyo mabagal pa yung pacing, pwede yung magbibilang ka ng kunwari dalawang step na inhale, tas dalawang step na exhale. And then syempre aasahan mo na pag mas mabilis na yung pacing, so syempre ang mangyayari parang minsan magiging 1:1 na lang siya. Nagbabago siya depende sa pacing na nagagawa mo. So yon, nasa breathing technique din talaga kung paano ka hindi madaling mapagod during runs mo. Isa din sa mga dapat natin isaalang-alang ay yung hydration. So syempre nutrition kasama din yan. Siyempre kung maaari, iwas tayo sa mga junk foods, sa mga oily foods. Tapos siyempre mas dapat mas maglilin tayo dun sa mga gulay at sa mga mas healthy na pagkain. So during runs naman, siyempre napakahalaga ng hydration. Actually ito sa run na to, may bibigyan ako example. Yung isang kasamahan ko na hindi ko napapangalanan, actually magkasabay kami ng pacing noon. Pero naiiwan niya ako sa hydration. Dahil siya, masanay siya sa short distance. So ako, dahil gamay na gamay ko na itong mga long distance, sabi ko sa inyo, isang mapapayo ko sa inyo pag maglo-long kayo, or kahit naman newbie ka, depende sa distance, kahit 5K lang yan, wag kayo magmimiss ng hydration. Hanggat maaari, kukuha kayo ng tubig and then isisip nyo kahit konti. Kasi lalo na sa long, napakahirap mag-dehydrate ka dahil tsak na magbabayad yung katawan mo sa dulo ng karera. Bali sa hydration naman, syempre ito, gagawin mo na to bago pa lang yung race. Kunwari, the day after, medyo magkarga ka na ng tubig. Kasi tandaan natin na yung katawan natin is made out of 60% water. And then yung muscle natin is 73%. So talagang yung katawan natin made out of water. So kailangan talaga natin na i-hydrate yung body natin during runs. Dahil talagang napakaraming natatapon na water dahil sa pagsusweat natin. So syempre pag na-dehydrate ka na, doon na rin maaaring pumasok yung magka-cramps ka. So kung kukumpitin mo, gano'n lang naman yung segundo na matatapon doon sa pagdampot mo ng tubig doon sa hydration. Syempre, di ba? Compare naman doon sa pagdating mo sa mga last 5 kilometers, hindi ka na makatakbo dahil totally nagka-cramps ka na. So syempre yung cramps naman hindi lang naman sa tubig yon, pero isa yon sa mga nagiging dahilan talaga. So yun nga, dun sa race dito sa CPF, yun nga, hindi sila nag-hydrate. Yun ang napansin ko sa kanila. And then eventually, nung inabutan ko na sila, ayun, mga nagka-cramps na sila. So talagang totally nakakabagal talaga siya. Kaya dapat talaga, huwag kayo magbimintes, saka susubukan nyo na uminom kahit konting-konti lang.
Actually, ang pag-inom naman dito, konti lang, hindi ka rin totally dapat lalagok ng sobrang dami kasi masyado na rin yung mabigat sa tiyan mo. Tsaka masyado ng matagtag. 1, 3, go. Woo! Next step natin is pacing. Kahit sa practice, dapat is umpisahan natin yung takbo na mas mabagal lang. Para syempre, yung katawan natin is hindi mabigla. So, sa pacing naman sa laro, so hindi mo kailangan na totally all out agad. Pero syempre pag race, gaya ko, ang starting ko dito sa CPF is 3:41. Actually yung 3:41 isa na yun sa pinakamabilis na starting race ko, lalo na pag long distance yung tinakbo ko. So yun, yung pacing ngayon, share ko lang din na yung 5K ko is nakuha ko ng sub 20 ngayon. So yung 10K ko nakuha ko din ng sub 40. And then yung 16K ko is 105. Actually na-break ko lahat yung mga record ko during sa mga event ngayong araw na to dito sa CPF. So ngayon din, di ba, na-share ko nga sa inyo na yung 21K ko is nakuha ko na lang siya ng 126. Last February, bali 129 ang naging oras ko dito. So ilang minutes din yung na-break ko. So sa pacing naman, syempre ang gagawin natin, syempre kunwari sa practice, ito magagamit natin to kahit sa practice. Actually yung event, ano na lang to eh, parang formality na lang dahil lahat ng ginagawa talaga natin sa practice, eh yun yung magiging result kung ano yung magagawa mo sa event. Sa pacing, yun nga, di mag-start ka ng slow and then eventually pag na-feeling mo okay na yung blood circulation mo, okay na yung katawan mo, yung pakiramdam mo, mainit ka na, then pwede ka na magdagdag na ng pace. Pero kung pakiramdam mo minsan is napapagod ka na, syempre kailangan medyo bawasan mo ng konti yung pace kesa naman huminto ka totally. Pero kung feeling mo talaga hindi mo na kaya, wala namang masama na maglakad din kahit sa karera. Tatandaan nyo, walang masama doon. Pero pag yung, minsan kasi nakakatulong yon yung paglalakad, tas eventually mareregain mo na uli yung strength mo, pwede ka na ulit tumakbo. Kaya isa talaga yon. Bali yung pacing, nakakatulong talaga yon para hindi ka agad masunog. Meron din dito sa race na to, share ko lang din sa inyo. Hindi nga, tinitingnan ko sila. First 7, nakabuntat lang ako, tinitingnan ko. And then nung tumutok na ako sa kanya, bigla na lang sinabi niya na hindi na daw niya kaya. 7 kilometers pa lang yun. So yun nga, nasunog na siya doon, so bumigay na siya. So parang nasira lang din yung race niya, imbes na sana nag-maintain na lang siya doon sa capability niya. So lalong bumagal yung naging race result niya. So susunod naman nating tips is proper technique. Diba isa doon sa mga diniscuss ko noong nakaraan is yung proper way of running. So sa race ganun din. Actually kailangan sa race lahat ng makakapag-save ka dapat ng enough energy. Dapat dito yung halos konting-konti na lang yung tapon ng movements mo. Kung kaya mo na makapag-save talaga ng energy, kada energy na masasave mo is napakahalaga. Lalong lalo na long distance. Although kahit naman short distance, syempre depende lang yun sa capability natin. So yun nga, dapat yung head natin is naka-look forward at least straight para hindi ka masyadong mangawit. Kasi nangyari na yun sa akin dati, sumakit yung leg ko. So wala, talaga nagbayad talaga ako dun. Tapos yung body posture mo, yun nga, yung swing arms dapat okay din. So yun, nakakatulong talaga yung running technique para hindi ka agad madaling mapagod. Tapos mas magiging proficient yung pagtakbo mo na makakatulong sa'yo para magkaroon ka ng magandang resulta. So isa pa sa dapat nating isaalang-alang dun sa proper running technique ay yung stride length natin. Dapat di tayo nag-overstride. Tatandaan nyo na minsan napakarami nating na itatapong lakas pag overstride. So mas okay yung kahit short stride lang pero mas marami. Minsan mas mabilis pa yung mas marami kaysa dun sa mga long stride. So yun, isa pa yun sa mga ano. Tsaka dun sa mas malilit na steps, mas kukunti yung tapo nun. Tapos mas maganda yung swing arm movements mo, mas synchronize, mas maganda siya, mas magiging maganda talaga yung resulta. So yun pala, share ko lang din sa inyo dahil dito sa CPF, hindi talaga ako nag-video dito, hindi ako nagdala ng GoPro. So iniwan ko yung GoPro ko dun sa pamangking ko dahil i-expect ko na dahil malaki talaga yung premyo, tapos top 5 yung kukunin. So alam ko na malalakas yung mga kalaro natin dito. Actually hindi naman ako nagulat na mayroon 3 Kenyan nung araw na yon dun sa 21K.
So, kwento ko na lang din na umasa tayo. Umasa yung term. Actually, doon sa race, nung nag-umpisa naman yung race, kwento ko na lang sa inyo lang mabilis na mabilis. Nag-umpisa yung race, yun nga, syempre nag-lead pack yung may Kenyan, mga Pinoy. Kabilang dito yung mga nag-champion sa Milo, mga elite runners natin sa Manila, sila yon. So ako, dahil alam ko naman yung capability ko, yun, ito nga yung sa pacing. May re-relate natin to doon sa pacing. Hindi gustuin ko pagsabahin sa kanila. So hindi, nag-maintain talaga ako ng pace kasi ang target ko rito is ma-break ko din yung PR ko, which is 129 niya. So yun nga, sa U-turn, nakita ko na nagbilang kasi ako, top 5 yung kukunin dito. So nung nakita ko na parang nasa 9, 8 position ako, alam ko na may pag-asa na slim chance, actually napakaliit ang chance na mag top 5 tayo dito. So yun, syempre binigay ko yung best ko ng araw na yon. Ginawa ko yung lahat ng mga tinuro ko sa inyo. Actually ito nga yung parang para sa akin na perfect example na pwedeng ma-share ko sa inyo. Kaya ito yung video natin ngayon eh. Dahil yun nga, pagdating ko dun sa last 4 kilometers, ito yung pangarap ko pa dati pa. Siguro napakababaw, pero nakita kasi ako ng Kenyan. Yung isang Kenyan doon sa tatlo, sa last 4 kilometers pa lang, binantayan ko na siya. So hindi ako lumulusot sa kanya dahil syempre malayo pa yung race eh. O yun, ito to sa mga discard tips na pwede nyo magamit. Kahit hindi kayo elite, magagamit nyo to. So yun, bantay-bantay lang ako sa kanya, nagme-maintain lang ako ng certain distance. Kasi once na alam niya na nandun ka sa likod niya, syempre magkakarga yun kung may lakas pa yun. So ako, nireserve ko yung lakas ko, at least dun sa patapos na. So nung at least 1.5 kilometers, yung Kenyan, nagtanong siya sa Pinoy kung gaano pa kalayo yung finish line. Eh ako, pamilyar ako dun sa race map, tsaka dun sa ruta. So ang ginawa ko, habang nagkausap niya yung Pinoy, lumusot ako sa kaliwa, and then iniwanan ko na siya. Tanaw na yung finish line. Hindi ko alam kung pangilan ako na nun sa mga Pinoy kasi hiniwala yung entry ng mga international. So, sad part, sa last 100 meters, may naramdaman akong bumubuntot na sa likod ko. So, ito, last 3 kilometers, ang pacing ko pa dito is around 4 kilometer pace. Mabilis pa yun para sa level ko, lalo na sa pag-finish, tas long distance. Bali, yun nga, naramdaman ko na may tao sa likod ko. So mamaya-maya tumapat na siya sa akin. Dinagsabayan kami ng konti. Tapos eventually unti-unti lumalayo na siya. Tapos naisip ko rin sa sarili ko na oras na malusutan ako ng tao na to is alam kong matatalo ko, na pwede akong matalo. Kasi ang laki ng pakiramdam ko na kasing category ko siya dun sa 21K. Yun nga, nauna siya nag-finish. So after naman dun sa finish line is sinabitan ako ng ID. So nakasulat doon is 5th place male 21K. Yun yung nakalagay. Pero still nakalagay doon na per verification yun. So kahit pa paano syempre masaya tayo dahil baka matawag tayo sa stage kasi napakalaking karangalan na para sa akin yun. Itong CPF nilaro ko to, yung first edition nito sa Bataan, dinayo pa namin yun. Tapos ang oras ko lang nun is bago mag-pandemic is 1:37 kung di ako nagkakamali. So ang laki na ng improvement ko mula nung panahon na yun. So yun nga, dumating yung awarding, nag-intay tayo, tapos sadly hindi tayo natawag. Tapos lumabas yung resulta is 8 seconds behind ako doon sa nag-5th place. Pero actually yung nag-5th place, malakas talaga siya. Kilala ko yung pangalan niya, pero ngayon ko lang siya nakita sa mismong event. So alam ko naman na iba yung level nila, pero still syempre nakakapanghinayang dahil may chance pala tayo. Pero wala tayong regrets dahil binigay natin yung best natin nung araw na yon. Yun lang naman yung mahalaga, syempre, di ba? Yung maibigay mo lahat yung best mo, tapos alam mo na nakapag-perform ka kung ano yung kakayahan mo. Kaya yun, sinishare ko lang sa inyo, bali dahil ito yung tungkol dun sa video natin ngayon. So yun, bigay ko na sa inyo yung mga tips na nagawa ko nung last run ko dito sa CPF, na sana makatulong din sa inyo sa pag-i-ensayo nyo during ordinary days, ordinary runs, or sa event. Mapa 5K man yan or long distance na kayo. So yun yung mga naranasan ko dito sa last event ko ngayong December. So sana nabigyan ko kayo ng magagandang tips. At saka kung nagustuhan nyo yung mga ganitong content natin, sana patuloy nyo akong suportahan. Paki-subscribe yung channel natin, paki-like yung video, mag-comment. Tapos
yun nga, yung comment napakalaga nun sa akin. Masaya ako pag may nababasa akong comment, tapos masaya talaga ako pag nagre-reply ako dun. Kaya sana pakishare nyo na din. Maraming salamat sa inyo. Sana patuloy nyo akong support para mas lalo lumaki yung running community natin. Maraming salamat sa inyo. God bless. Good day kayo sa'yo. Sa video ito, ituturuan ko kayo kung paano maging sepulturero dito sa tinatakbuhan namin sa Odad. Ha? Una sa lahat, kailangan nyo ng pala. Dahil dito, mano-mano namin hinuhukay yung paglilibingan ng mga bangkay. Kailangan nyo din to Sakaya ng... ng trolley kasi dito namin sinasakay yung mga patay. Tapos, tinatapat lang namin doon sa hukay. Joke lang po. Mag-drone ka na. Lucian. Woo! Nag-joke pala ako ng ano yung may sapatos pala. Kung dito yung sapatos yung outfit. Sige, gawin mo ako. Gintan. Wow! Oh, drone! Woo!